Matapos na makita ang bangkay ng isang alien, isang piloto ng airline ang nakahanap ng singsing na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at hindi sinasadyang nailagay ang Earth sa kapahamakan. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Green Lantern mula sa taon ng 2011. Ilang bilyong taon ang nakalipas, ang mga Guardian ay nag-channel ng enerhiya at bumuo ng isang mundo kung saan maaari nilang bantayan ang ilang bahagi ng universo. At sa kanilang base na ginawa hinati ng mga Immortals ang universo sa 3,600 na sektor at nagpadala ng singsing ng paghahangad upang makahanap ng karapat-dapat sa bawat sektor. At sa sandaling makahanap ito ng tao, dadalhin siya ng singsing sa planetang Oa at sisimulan ng Guardian ang pagsasanay. At libu-libong taon matapos na maitatag ang kanilang samahan, ang mga Lantern ay hinarap ng isang nilalang na si Parallax at tanging si Abensur lamang ang makakahuli sa kanya at ikinulong ito sa disyertong planeta na nasa malayong sektor ng universo. Ngunit sa kasamaang palad, isang grupo ng mga alien ang naaksidente at gumawa ng sapilitang pagdaong sa ibabaw ng planeta. At sa paghahanap sa lugar, aksidenteng nahulog ang mga ito sa isang butas at napunta sa mismong lugar kung nasaan si Parallax at nagising ang nilalang na kumain sa kanilang takot at nakakuha ng sapat na enerhiya upang palayain ang sarili nito. At ngayon na malaya na, bumalik si Abensur sa paghahanap sa kanya hanggang sa marating nito ang sektor 20,814 kung saan huling nakita ang nilalang. At matapos ng paglalakbay, nakipag-ugnayan si Abensur kay Sinestro upang sabihin na tutulong ito sa kanyang mga kasamang Green Lantern, ngunit sinabi ng pinuno na hindi na ito kailangan dahil kinuha na ni Parallax ang lahat ng enerhiya sa planeta kasama ang may hawak ng singsing. At dahil hindi makapaniwala, tinapos ni Abensur ang pag-uusap at nakarinig ng tumatawag sa kanyang pangalan at nakatanggap ng isang sorpresang pag-atake. Nang biglang lumitaw si Parallax sa loob ng barko at nagsimulang habulin ang Lantern at nagawang tamaan ito ng isang beam sa balikat ni Aben. At dahil dito, nagpunta si Abensur sa Space Shuttle at nag-record ng isang mensahe kay Sinestro upang balaan ito sa pag-atake ni Parallax at sinabing pupunta ito sa pinakamalapit na planeta upang makahanap ang singsing ng kanyang bagong kapalit. At sa planetang Earth, isang jet pilot na si Hal Jordan ay nagising at mahuhuli na sa isang flight test habang nagmadali ito sa Ferris hangar. At si Carl, ang direktor ng kumpanya, ay ipinakita ang pinakamalakas na Saber 3, isang artificial intelligence firepower na may layuning tapusin ang human error sa isang grupo ng mga interesadong partido. At dahil interesado sa proyekto, personal na bumisita ang general ng US at si Senador Hammond ang saksi sa negosasyon. At sa pagpupulong, sinabi ni Hammond na gusto nitong makita ang performance ng Saber at inutusan ng 2 guide pilot upang makita ito sa simulation. At sa ere, si Hal at ang anak na babae ni Carl ay sinimulan ang kanilang paglipad at mabilis na nahuli ng Saber na hinabol ang lalaki habang sinusubukan ng babae na patatagin ang kanyang pag-target. At sa sandaling nagawa nitong humiwalay, nagpaputok si Carol sa simulator at nagawa ng 2 jet na makaiwas ng mabilis. At upang tapusin ang kalaban, ginamit ni Hal si Carol bilang bitag at sinubukan nitong barilin sa likuran, ngunit ang Saber ay nagawang matamaan ang babae at ilihis ang atake. At mag-isa laban sa 2 jet, nagpa siya ang piloto na subukang tumakas sa pagkuha ng mas maraming altitude at binalaan siya ni Tom na hihinto ang jet pag lumagpas ito sa 50,000 na talampakan. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang piloto na umakyat hanggang sa magsimulang mag-fail ang 3 jet. At kahit sa free fall, nagawa ni Hall na targetin ang 2 Saber at tinamaan sila at nanalo sa simulation, ngunit sa pag-stabilize ng sasakyan sa panahon ng pagkakahulog, na alala nito ang araw kung saan nawala ng kanyang ama ang buhay nito sa isang aksidente. At dahil nawala sa kanyang memorya, nawala ni Hal ang kontrol at nauwi sa isang spinning spiral habang papalapit ito ng papalapit sa lupa. Nang umabot ito sa 10,000 talampakan, sinabi sa kanya ni Tom na wala ng oras para umalis sa pag-ikot at sinabi kay Hal na mag-eject at naiwan sa kanya na walang magawa kundi panoorin ang kanyang jet na bumagsak sa lupa. At sa Ferris, si Carol at ang iba sa team ay nakipagtalo kay Hal at sinabing karagdagan sa pagsira nito sa bagong jet na wala din ng kumpanya ang kontrata at kailangan tanggalin ang ilan sa empleyado na magsisimula sa kanya. At matapos na umalis ang team sa opisina, tinanong ni Carol kung ano ang nangyari at sinabi ni Hal na nagloko ang kanyang kontrol na nag-udyok sa babae na makipagtalo at sinabing may oras pa itong makabawi, ngunit hindi niya ito ginawa. At ilang metro ang layo, bumagsak si Abensur sa isang baybayin at ginamit ang kaunting lakas nito upang ipadala ang singsing sa paghahanap ng bagong lantern. Samantala, pumunta si Hal sa bahay ng kanyang kapatid upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang pamangkin at matapos na ibigay ang regalo nito, bumalik ito sa kanyang sasakyan nang mahuli siya ng singsing na nagsimulang dalhin siya sa dalampasigan.
At matapos nito si Hal ay dinala sa harap ng isang spaceship at nakakita ng gumagalaw sa loob at dahil gusto nitong tumulong. Tumakbo ang piloto sa sasakyan at humanga sa itsura ni Evan Sur, ngunit kahit tila kakaiba ito na kulay talong ang lalaki, nagpasya pa rin itong tumawag sa ospital upang humiling ng tulong. At bago pa niya gawin ito, tinanong ni Evan ang pangalan niya at ibinunyag na pinili siya ng singsing bilang bagong bearer. Kaya kailangan itong kunin ang parol mula sa sasakyan at iuwi ito kung saan dapat siyang manumpa, at sa oras na matapos itong magsalita nawala ni Evan Sur ang kanyang buhay at mabilis din nawala ang kanyang kasuotan. Samantala nakipagpulong si Sinestro sa mga Guardians at sinabi sa kanila ang tungkol sa pagkawala ni Evan Sur sa kamay ni Parallax. At dahil nais ipaghiganti ang kanyang kaibigan, humiling si Sinestro ng pahintulot na magtipon ng ilang mga lantern at sundan ang kalaban bago pa nito lamunin ang ibang mundo at nakuha ang suporta ng Guardians. At sa Earth, ang siyentipiko na si Hector ay nasa bahay nang magsimulang magring ang doorbell, at nang buksan nito ang pinto nakatagpo ni Hector ang dalawang lalaki na inutusan siyang sumama sa kanila. At pagkatapos ay dinala siya ng mga ito sa isang lihim na base kung saan pinakilala siya kay Amanda na dinala siya sa laboratorio at hiniling sa kanya na suriin ang katawan ng alien na nakita nila. Bagamat nalilito, tinanggap ng lalaki ang trabaho at nagsimulang suriin ang katawan ni Evan Sur, ngunit nang tignan nito ang sugat sa kanyang dibdib, nagkaroon ng contact si Hector sa enerhiya ni Paul Erx na pumasok sa kanyang daliri. At dahil hindi alam na nahawaan siya, tinapos ni Hector ang pagsusuri at ibinigay ang hard drive kasama ang data kay Amanda. Samantala dumating si Hal sa bahay kasama ang parol at nanumpa, ngunit naantala ito ni Carol na dumating sa apartment na gustong makipag-usap. Nagpasya ang lalaki na dalhin si Carol sa bar kung saan nila tinapos ang pagtatalo nila, at sinabi ni Carol na sinuri nito ang mga flight data at napansin na ang control ay hindi nag-crash. At dahil nagalit, iniwan ni Hal ang babae ng mag-isa at pumunta sa parking lot, ngunit nang bubuksan ito ang sasakyan, nagulat ito ng ilang lalaki na natanggal din sa kumpanya dahil sa kanya. At kahit mag-isa laban sa tatlo, sinubukan ni Hal na ipagtanggol ang sarili, ngunit hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at nagulpi ito. At habang papaalis ang tatlo, sinubukan ni Hal na maghagis ng metal na bagay at aksidenteng na-activate ang kanyang Green Lantern na kapangyarihan na gumawa ng isang kamao ng enerhiya na tumama sa tatlo. Nang biglang ang isang globo ng enerhiya ang pumaligid kay Hal na desperadong inaalis ang singsing, ngunit tila ang bagay ay nakadikit sa kanyang daliri at nagsimula siyang dalhin papalayo sa Earth. Habang si Hector ay naghihirap sa cellular mutation ng enerhiya ni Paul Erx. Samantala dumating si Hall sa planeta ng Oa kung saan lumitaw ang suit sa kanyang katawan sa unang pagkakataon. At nang magising ito, nakita nito si Tomar Ray at ipinakilala siya sa planeta ng Green Lantern, pati na rin ang pagtuturo sa kanya kung paano lumipad. At magkasama lumipad sila sa Oa at pinaliwanag ni Tomar ang kapangyarihan ng paghahangad na nagbibigay ng kapangyarihan sa Green Lantern Corps. At matapos na sabihin ang lahat, dinala ng alien si Hal sa gitna ng planeta kung saan nagtipon ng iba pang lantern upang makinig sa talumpati ni Sinestro tungkol sa panganib na dala ni Parallax sa tropa. At pagkatapos dinala ni Tomar si Hal sa isang pagsasanay at nagpaliwanag ng ilang bagay kung paano gumagana ang singsing at nagpapakita na ang bagay ay may kakayahang mag-materialize ng lahat ng bagay na maisip niya. Nang biglang dumating si Kilowog na kanyang combat trainer at inatake siya, at matapos na tamaan si Hal, sinabi sa kanya ng alien na hindi nito maaaring pabayan ang kanyang sarili at sinimulan ang kanilang pagsasanay. At gamit ang kanyang kapangyarihan, naglagay ng binigkis si Kilowog at gumawa ng isang meteor na babagsak kay Hal, at nagpilit sa kanya na gumawa ng isang higanting metal na shield upang pigilan ito. At kahit pa wala pa rin kontrol si Hal sa singsing at ang kanyang shield ay nagsimulang mawala, at mas lalong nagpahirap sa kanya nang ibinagsak ni Kilowog ang pangalawang bulalakaw sa kanya. Upang tulungan siya sa bigat, gumawa si Hal ng dalawang haligi ng bakal at sinimula ni Kilowog na maghagis ng mga metal na bagay sa kanya. At dahil hindi pa nakontento, gumawa ito ng isang maliit na bituin na nagsimulang higupin si Hal patungo sa core nito habang pinapaliwanag ng alien ang mga panganib ng paglipad malapit sa bituin. At sa gitna ng pagsasanay dumating si Sinestro at sinabi na sasanayin niya ito ng personal dahil hindi nito tinatanggap ang mahihinang miyembro sa kanyang planeta. Pagkatapos ay inilabas ni Hal ang isang espada at nagsimulang labanan si Sinestro, ngunit napagtanto nito na siya ay mas malakas at nagsimulang matakot. At sinabi ng alien na ang takot ang nagpapahina sa konstruksyon ng isang lantern at nagawang sirain ang pader na ginawa ni Hal sa isang sipa. Gumawa si Hal ng isang machine gun at sinubukan na tamaan ang kalaban, ngunit nagawa ng alien na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang shield na itinapon nito kay Hal at ganap na natalo.
Sinabi ni Sinestro na kaibigan niya si Abon Sur at iniinsulto ni Hal ang kanyang alaala sa pamamagitan ng paggamit sa singsing na kung saan sumuko ang lalaki sa pagiging Green Lantern. Habang sinabi naman ni Tomar na ang singsing ay hindi nagkakamali na kung si Hal ang napili ay mayroong espesyal sa kanya ngunit iginiit pa rin ng lalaki na hindi ito handa at bumalik sa Earth. At sa gilid ng Milky Way pinangunahan ni Sinestro ang pinakamahusay na lantern kay Parallax at pinagsama ang kanilang kapangyarihan upang pigilan ito ngunit dahil sa lakas nito ang grupo ay nadaig ng takot at nakuha ang enerhiya ng ilan. At sa pagkatalo bumalik si Sinestro sa Guardians at sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari pati na rin ang pagkalkula sa dinadaanan nito at patungo ito sa OWA. At sa pag-aakalang may tinatago ang mga Guardians nagtanong si Sinestro kung ano nalalaman nila at inihayag ng mga immortal na pagkatapos ng ilang taon sa paggamit ng kapangyarihan ng kalooban. Napagpasyahan nila na dapat silang humanap ng ibang mapagkukunan ng enerhiya at dahil dito nagpasya ang mga Guardians na gamitin ang takot ngunit ang enerhiyang ito ay lubhang delikado at may kakayahang sirain ang sinuman. Na nagpasuko sa mga immortals na gamitin ito maliban kay Parallax at upang iligtas ang universo ikinulong ni Abon Sur si Parallax sa malayong sektor kung saan siya nanatili ng matagal ngunit ngayon na nakawala na siya ang dating Guardian ay patungo sa OWA upang magiganti sa kanyang mga dating kasama at wasakin ang buong tropa. At nang marinig ang lahat ng ito sinabi ni Sinestro na wala siyang pagpipilian at nagpasya na pagsamahin ang dilaw na singsing upang labanan ang takot laban sa takot isang napaka-delikadong plano. At sa Earth ang Ferris ay nagsagawa ng pagdiriwang at inimbitahan ng halos lahat ng nasa lungsod kasama sina Hal at Hector. At sa oras na dumating sa lugar tinanong ng piloto si Carol kung paano nila nakuha ang kontrata at sinabi na nagawa nitong makumbinsi ang general na natalo ang Sabres sa simulation dahil nilabag ni Hal ang patakaran. At habang nasa helicopter ang kanyang ama ginamit ng siyentipiko ang kanyang telekinesis upang gumawa ng top fly sa buntot ng chopper na nagsimulang bumagsak. At sa mga oras na tatama ito sa mga tao nagsimulang mag-signal ang singsing at nagawa ni Hal na gumawa ng isang Hot Wheel na kotse at rampahan na nagpahintulot sa sasakyan na gumawa ng maneuver sa ere. Nang biglang humiwalay ang buntot ng chopper at lumipad sa metal na structure dahilan upang bumagsak ang ilang metal kay Carol. Gumawa si Hal ng isang barrier upang iligtas siya at nakalimutan ang tungkol sa aircraft na halos bumagsak sa lupa ngunit nagawa nitong maging mabilis at ginawa ang rampahan upang iligtas ang lahat. At dahil dito nagawa ng Green Lantern ang kanyang bagong hitsura at nailigtas ang lahat. At matapos ng party umuwi si Hector at tinapos ang kanyang mutation at nag-iwan sa kanyang katwa na ganap na deformed at nagawang maakit ang atensyon ni Parallax. At sa kanyang lab pinag-aralan ng siyentipiko ang kanyang mga cell at napansin na mas bumilis ang mutation na mas lalong nagpasaya sa kanya. Nang biglang sumulpot si Amanda at hinawakan si Hector sa pagtatangkang kausapin siya ngunit nang gawin niya ito na access ni Hector ang lahat ng kanyang memorya. At sa lab humiling ng tawad si Hammond sa kanyang anak at ibinunyag na nakahanap sila ng pangalawang DNA na nagkontamina sa kanya at sinabing gagawin nila ang lahat upang gumaling siya. Sumagot si Hector na masaya siya sa ganito at pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang ama at nagpilit sa mga siyentipiko na pakalmahin siya bago pa may masamang mangyari. At ilang oras nagising si Hector na nakagapos sa stretcher at sinubukan siyang pakalmehin ng senator at sinabing gagawa sila ng ilang test ngunit tumanggi siyang mangyari ito at ginamit ang telekinesis para itusok sa doktor ang pampakalma sa ulo nito. Pagkatapos ay pinakawalan nito ang kanyang sarili at itinapon ng katawan ni Amanda sa salamin pati na rin ang paghila sa kanyang ama at inilagay ito sa stretcher. At sa mga oras na iyon nagsimulang magpadala ng signal ang singsing kay Hal na dumating sa lugar. At upang tapusin ito gumawa si Hector ng tipak ng basag na salamin na patungo sa Green Lantern na nagpilit sa kanya gumawa ng blowtorch na nagpainit sa bagay at inihagis ang tunaw na salamin sa kalaban. At habang nasaktan si Hector inatake siya ni Hal ng isang sipa at nagawa din itong pakawalan ang senator ngunit nagsimulang maghagis si Hector ng oxygen cylinder sa lantern hanggang sa mapatumba ito. At dahil sa pagod bumagsak si Hector sa tabi ng kanyang kalaban at hinawakan ang kanyang braso na nagbigay ng access sa kanyang huling alaala kay Abon Sur at natuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ng Green Lantern. At sa dahilan na gustong matalo si Hal pinalipad ni Hector ang senator sa isang silid at inactivate ang dalawang malaking blowtorch na sumunog sa buong lugar pati na rin sa kanyang ama. At kahit na nasaktan nagawa ng Green Lantern na mailagay ang singsing sa noo ni Hector dahilan upang mapunta ang siyentipiko sa isang hallucination at aksidenteng makuha ang atensyon ni Parallax. Nang nalaman nitong suot ng isang tao ang singsing na nagpakulong sa kanya nagpa siya ang halimaw na baguhin ang kanyang ruta at nagpunta sa Earth upang lipulin ang mga tao.
At matapos na matanggap ang mensahe kay Parallax, nagpasya si Hal na magpunta sa natitirang tropa at nakita si Sinestro na isusuot ang dilaw na singsing. At sa pag-iisip na isa itong maling desisyon, sinabi ng piloto na hindi sila maaaring sumuko sa takot at humiling ng tulong upang iligtas ang Earth, ngunit ayaw ng mga Guardians na makipagsapalaran at tumanggi na tulungan siya. At mag-isa bumalik si Hal sa Earth at nagtungo sa Ferris kung saan nakita nito si Hector na bilanggo si Carol. Tinanggal ni Hal ang singsing at inalok ito bilang kapalit sa babae, kung saan tinanggap ito ni Hector at sinuot ito sa kanyang kamay at naramdaman ang kapangyarihan ng isang lantern. At sa mga oras na yun, hiniling nito na pakawalan ni Hector ang babae at sumagot ang lalaki na nagsinungaling ito habang umatake ng isang blast ng enerhiya sa kanya, ngunit ang piloto pa rin ang tunay na bearer ng singsing dahilan upang huminto ang atake at bumalik ito sa siyentipiko. Habang mabilis na sinamantala ang pagkakataon at kinuha nito si Carol at nagtago sa likod ng isang makina habang dumating si Parallax sa lugar upang tapusin sila. At dahil napakalakas, tumanggi ang nilalang sa kabiguan at kinuha ang lahat ng enerhiya kay Hector dahilan upang umiwalay sa katawan nito. At dahil nasa kanya ang singsing, nagpasya si Hal na lumabas sa pagtatago at tumakbo upang kunin ang bagay, ngunit napansin ito ni Parallax at kinuha siya nito. At dahil alam na mamamatay si Hal kung wala itong gagawin, tumakbo si Carol sa computer at inactivate ang saber dahilan upang umatras ang nilalang at mailigtas si Hal. At dahil nabawi ang singsing, inihagis ni Carol ang bagay sa kanyang kaibigan na sinuot ang suit at nagtungo ang dalawa sa ligtas, ngunit habang nagpapalam si Hal, sinimulan ni Parallax ang pag-atake nito at nagsimulang lamunin ang mga tao na nasa lungsod. At sa gitna ng kaguluhan, isang guro ang tumatakbo palayo sa nilalang na nagpaputok ng isang blast sa kanya, ngunit sa mga oras na tatamaan ito, lumitaw si Hal at nagawang mailigtas ito. At sa pagpatuloy ng kanyang atake, inihagis ng lantern ang isang tanker truck patungo kay Parallax at nagsimulang barilin ang gasolina, ngunit kahit sa lakas ng pagsabog hindi napinsala ang nilalang at umatake ng isang enerhiya na nagpatalsik kay Hal. Habang sinasabi ni Parallax na wawasakin nito ang lahat, inulit ni Hal ang panunumpa sa Green Lantern at nakakuha ng sapat na lakas upang itulak si Parallax. Habang gumawa si Hal ng isang propeller at pinadaan ang bagay sa katawan ng nilalang habang sumunod ito at nakarating sa kabilang panig at inakit ang nilalang papalayo sa Earth. At habang lumilipad sa solar system, dinala ni Hal ang nilalang sa ulap ng mga bato habang sinusubukan na iwasan ang mga ito, at sa mga punto ito naalala ni Hal ang sinabi ni Kilowog tungkol sa mga bituin at nagpasya na dalhin si Parallax papalapit sa araw. At sa sandaling makalapit ito upang hilahin ng gravity, gumawa ang lantern ng dalawang jet fighter at nagsimulang lumipad papalayo sa araw habang sinusubukan ni Parallax na tamaan siya. At sa pagtipo ng kanyang huling lakas, gumawa si Hal ng isang malaking kamao na ginamit nito upang tamaan si Parallax na naging sanhi upang mahulog ito sa ibabaw ng araw at nalusaw ang katawan. At nang mawala ang kanyang enerhiya, nawala ng malay si Hal at nahulog din sa butuin, ngunit mabilis na nailigtas ni Sinestro na kinuha siya pabalik at dinala sa planetang Oa kung saan pinagdiwang ng buong Green Lantern ang kanilang panalo. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.